Naranasan mo na ba yung pakiramdam na parang piga-pigang lemon ka sa pagod pagkatapos lang ng 5 minutong pakikipag-usap sa isang partikular na tao? Parang wala namang malalang nangyari, pero sa loob-loob mo, punong-puno ka ng galit, guilt, at matinding kalituhan. Pamilyar ba sa'yo ang ganitong sitwasyon? Kung oo, malaki ang posibilidad na nakikitungo ka sa isang narcissist. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano i-hack ang sistema ng mga bihasang manipulator na ito. Pangako, pagkatapos ng video na ito, magkakaroon ka ng matinding sandata. Malalaman mo ang 7 partikular at subok ng mga linya na tatalab sa mga narcissist na parang bawang sa vampira. Pero mag-ingat ka, ang mga salitang ito ay sobrang epektibo sa pagbuwag ng kanilang mundong gawa-gawa lang. Kaya baka magwala sila o mawala sa sarili. Pero yun naman ang layunin natin, di ba? Ang bawiin ang kontrol sa sarili nating buhay. Handa ka na bang malaman kung paano pakabahin ang isang abuser? Sige, maupo ng maayos at mag-relax dahil magsisimula na tayo. At habang naghahanda ka, isulat mo na sa comment section. Sino sa buhay mo ang pinakamalakas kumuha ng energy mo? Ang boss mo ba? Ang partner mo? O baka naman isa sa mga kamag-anak mo? Bago tayo pumunta sa ating mga secret phrases, kailangang malinaw sa atin kung sino ba talaga ang kinakalaban natin. Ang narcissism ay hindi lang basta pagiging mahilig sa selfie o pagiging sobrang bilib sa sarili. Sa psychology, isa itong malalim na personality disorder kung saan ang isang tao ay may suot na makapal na maskara ng pagiging perpekto o dakila para itago ang kanilang sobrang hina na self-esteem. Ang buong buhay nila ay parang isang dula kung saan sila lang ang bida at ang ibang tao ay dekorasyon o servant lang. Kailangan nila ang tinatawag na narcissistic supply. Ito ay ang iyong paghanga, takot, mga luha, o ang paulit-ulit mong pagpapaliwanag sa kanila. Anumang matinding emosyon na makukuha nila sa iyo ay nagpapatunay na makapangyarihan sila. Kapag sinusubukan mong makipag-usap sa kanila gamit ang logic, konsensya, o kapag ipinapaliwanag mo ang nararamdaman mo, ang totoo niyan, pinapakain mo lang ang ego nila. Nabubuhay sila sa iyong sakit at kalituhan. Kaya naman, ang pangunahing sikreto para manalo sa laro ng isang narcissist ay ito: tumigil ka sa pakikipaglaro sa kanila. Ang mga linyang ibibigay ko sa inyo ay binuo batay sa prinsipyong ito. Tatanggalan nito ang manipulator ng emotional fuel at magtatayo ng matibay na pader sa pagitan mo at ng kanilang nakalalasong ugali. Simulan natin sa unang linyang parang buhos ng malamig na tubig. Ganito yon: nakikita kong masyado kang emotional ngayon, kaya ituloy na lang natin ang usapang ito kapag kalmado ka na. Sa unang pakinggan, parang napaka-professional at diplomatiko, di ba? Pero para sa isang manipulator, isa itong malaking bangungot. Isipin mo ang sitwasyong ito. Ang partner o boss mo ay biglang naninigaw, nanlalait, at gumagawa ng matinding drama dahil lang sa isang maliit na bagay. Ang tanging layunin nila sa sandaling iyon ay makuha ang iyong atensyon at pagalitin ka rin. May maling paniniwala na kapag sinisigawan ka, dapat kang sumigaw pabalik para ipakita ang iyong tapang at panindigan ang iyong teritoryo. O kaya naman, kailangan mong agad humingi ng tawad para lang humupa ang tensyon. Pero sa totoo lang, parehong talo ang mga opsyong yan. Kapag sinabi mo ang linyang iyon sa kalmado at banayad na tono, may ginagawa kang bagay na hindi nila matanggap.
Tinatapos mo ang kanilang palabas at tumatanggi kang sumunod sa gusto nila. Binabawi mo sa kanila ang kontrol sa sitwasyon at sa oras mo. Tingnan natin kung ano ang nagiging epekto ng linyang ito. Hindi mo kinakalaban ang punto ng kanyang mga sumbat. Sa halip, tinatatakan mo lang ang kanyang ugali bilang hindi katanggap-tanggap at kusa kang kumakalas sa sitwasyon. Nagdudulot ito ng matinding kalituhan sa kanya dahil biglang nasira ang nakasanayan niyang script. Ang pinakamagandang halimbawa nito ay ang sandali kung kailan, pagkatapos mong sabihin ang mga salitang iyon, basta ka na lang, tatalikod at lalabas ng pinto. Isipin mo, sa mga sandaling iyon, parang bulkang sumasabog ang galit sa loob ng isang narcissist. Pwedeng habulin ka niya ng sigaw, magdabog ng pinto, o magpaulan ng dos-dose ng galit na text. Burahin natin ang maling akala na ang pag-iwas sa gulo ay tanda ng kahinaan. Pagdating sa mga toxic na tao, ang paglayo, maging pisikal o emosyonal, ay ang pinakamataas na pagpapakita ng lakas. Ipinapakita mo na mas mahalaga ang iyong peace of mind kaysa sa kanyang pagwawala. Ang pinakamahalagang rule dito, huwag kang babalik hanggat hindi siya natututong makipag-usap ng maayos. Para mo siyang sinasanay sa paraang Pavlovian, ang pagwawala ay nangangahulugan ng zero atensyon mula sa iyo. At sa paglipas ng panahon, siguradong tatatak din sa kanya ang limitasyong ito. Dako naman tayo sa pangalawang linya. Mukhang simple lang pakinggan, pero malakas ang tama nito. May karapatan ka sa opinyon mo, at may karapatan din ako sa akin. Para sa mga taong masyadong mataas ang ego, ang linyang ito ay parang kryptonite. Bakit? Kasi para sa isang narcissist, hindi pwedeng magkaroon ng dalawang tamang opinyon. Para sa kanya, ang pananaw lang niya ang tama, at ang sa iba ay siguradong mali. Halimbawa, kapag nag-uusap kayo tungkol sa pelikula, sa trabaho, o kung paano dapat palakihin ang mga bata, ipaglalaban niya ang sarili niya hanggang sa huli habang minaliit ang talino mo. May isang delikadong akala na kapag naglapag ka ng matinding lohika, mga ebidensya, o kahit anong estadistika, mauunawaan din niya na mali siya at sasang-ayon sa iyo. Kalimutan mo na yan. Hinding-hindi uubra ang lohika sa ganitong klase ng tao. Hindi siya nakikipagtalo para hanapin ang katotohanan. Ginagawa niya ito para lang manglamang at iparamdam na mas superior siya kaysa sayo. Sa sandaling sabihin mo ang linyang tungkol sa karapatan ng bawat isa sa magkaibang opinyon, para mo na ring tinanggalan ng entablado ang kausap mo. Hindi mo sinasabing mali siya dahil ang pagkontra ay magdudulot lang ng panibagong bugso ng galit na hindi mo na makokontrol. Ang ginagawa mo ay simpleng pagpapantay lang sa inyong posisyon. Para mong sinasabi, may karapatang umiral ang pananaw mo, pero may sarili rin akong katotohanan at hindi ko kailangang piliting pag-isahin ang mga ito. Ang epekto nito ay maihahambing sa isang computer na biglang naghang. Para sa isang taong sanay na siya ang laging sentro ng mundo at ang tanging may awtoridad, hindi niya matatanggap ang ganoon katsalmadong paggiit ng iyong sariling paninindigan. Mawawalan siya ng tuntungan. Karaniwan, susubukan ng manipulator na bumalik para sa round 2 at reresbakan ka ng mga salitang, "So, tingin mo mas matalino ka sa lahat?" Dito, ang tanging dapat mong gawin ay magkibit balikat at sabihing, "Nasabi ko na ang lahat." Sa madaling salita,
Hindi mo siya binibigyan ng kahit katiting na enerhiya para ituloy pa ang gulo. Ang ikatlong paraan ay hindi naman talaga isang pangungusap. Ito ay isang maikling salita lang. Hindi. Isang simpleng hindi nang walang anumang paliwanag, paumanhin o pagdadahilan. Ito ang pinakamahirap gamiting sandata sa lahat. Isipin natin ang ganitong sitwasyon. Tumawag ang toxic mong kamag-anak isang Sabado ng umaga. Igigiit niya na iwan mo ang lahat ng ginagawa mo para lang ayusin ang tumutulo niyang gripo o bantayan ang aso niya. Ang unang reflex mo ay mag-isip agad ng mga rason para tumanggi. Sasabihin mong masama ang pakiramdam mo, tambak ang trabaho mo, o kaya ay may usapan na kayo ng mga kaibigan mo. Pero heto, ang kailangang mong malaman. Marami ang naniniwala na kapag maayos mong ipinaliwanag ang dahilan, maiintindihan ito ng kabilang panig at hindi sila magagalit. Pero sa isang narcissist, ang bawat paliwanag mo ay tinitingnan nila bilang pagkakataon para makipagnegosasyon. Agad nilang babaliwalain ang mga rason mo. Trabaho, makakapaghintay yan. May sakit, uminom ka lang ng gamot. Kaibigan, bakit mas mahalaga ba sila kaysa sa pamilya? Kapag nagpapaliwanag ka, ipinapakita mo lang sa kanila kung saan ka pwedeng birahin. Pero ano ang mangyayari kapag sinabi mo lang na, hindi ko iyan magagawa. Pagkatapos, tatahimik ka. Diyan papasok ang isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Para itong laro ng titigan, ang isang manipulator ay maghihintay ng kasunod. Maghahanap sila ng mga dahilan o paliwanag na pwede nilang sakmalin. Pero mananatili kang tahimik. Dito sila mabilis na mawawala sa huwisyo. Magsisimula silang magalit, magpaawa, at pararatangan kang makasarili at manhid. Maaaring marinig mo ang mga linyang gaya ng, "Sinasabi ko na nga ba, hindi talaga kita maasahan." Pero dapat wala kang ipakikitang reaksyon. Maaari mong sabihin ng mahinahon, "Nalulungkot ako na ganyan ang tingin mo, pero hindi pa rin magbabago ang sagot ko." Tandaan, ang salitang hindi ay isang buong pangungusap. Hindi na nito kailangan ng kuwit o mahahabang paliwanag. Sa sandaling matutunan mong bitawan ang salitang ito nang walang halong guilt, nakabubuo ka ng isang matibay na baluti sa iyong sarili. Isang depensa na hinding-hindi matitibag ng kahit sinong emotional vampire. Ang ikaapat na makapangyarihang linya ay para protektahan ang sarili mo laban sa tinatawag na projection. Ito ang sabihin mo, "Hindi ko responsibilidad ang nararamdaman mo." Isa itong masterpiece pagdating sa psychological self-defense. Mahilig kasi ang mga narcissist na isisi sa ibang tao ang sarili nilang stress at emosyon. Isang klasikong halimbawa, uuwi siyang galit na galit dahil sa problema sa trabaho, tapos mapapansin niya ang isang basong hindi mo nahugasan. Bigla kanyang sisigawan at sasabihin, "Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako sumisigaw. Kung hindi ka lang sana pabaya, kalmado lang ako ngayon." Pamilyar ba ang eksenang ito? May maling paniniwala kasi nasa isang relasyon. Dapat lagi nating pinapakalma ang partner natin at inaako ang bahagi ng sisi para lang maiwasan ang gulo. Pero kung gagawin mo ito sa isang manipulator, magiging emotional trash can ka lang. Ikaw ang magiging tagasalo ng lahat ng kamalasan at masamang timpla niya sa buhay. Sa paggamit ng ikaapat na linyang ito, ibinabalik mo ang responsibilidad sa kung kanino ba talaga ito dapat. Pwede mo pang dagdagan ng, "Matanda ka na
At ikaw ang may kontrol kung paano ka tutugon sa sitwasyong ito. Isipin mo na para kang may hawak na hindi nakikitang supot ng basura na pilit nilang ipinapasa sa iyo, pero kalmado mo lang itong ibinabalik at inilalapag sa sahig. Napakadaling galitin ang isang narcissist sa ganitong paraan dahil pinipilit mo silang harapin ang sarili nilang hiya at puot, mga bagay na buong buhay nilang tinatakbuhan. Gusto nilang ikaw ang maging masama para sila ang laging magmukhang biktima. Pero kapag tumanggi kang maging kontrabida sa ginagawa nilang drama, para silang nag-short circuit. Pwede ka nilang tawaging manhid or walang puso. Hayaan mo lang sila. Mas mabuti ng magmukhang manhid sa kanilang paningin kaysa naman hayaang mawasak ang sarili mong pagkatao. Laging unahin ang iyong sariling kapayapaan. Ang ikalimang pahayag ay ang pinakamalakas mong sandata laban sa gaslighting. Ganito ang dapat mong sabihin ng may buong paninindigan. Iba ang pagkakatanda ko sa nangyari at nagtitiwala ako sa sarili kong memorya. Ang gaslighting ay isa sa pinakamalupit at mapanirang uri ng pang-aabusong emosyonal kung saan pilit kang pinapaniwala na ikaw ang nawawala sa katinoan. Isipin mo ang sitwasyong ito. Siguradong sigurado ka na nangako ang partner mo na susunduin niya ang inyong anak sa school. Pero nang hindi niya ito ginawa at hinarap mo siya, titingnan ka niya sa mata at sasabihing, "Wala akong sinabing ganyan. Nag-iimbento ka na naman. Baka kailangan mo nang magpagamot dahil sa memorya mo." Marami ang nahuhulog sa patibong na ito. Itigil na natin ang maling akala na kailangan mo pang maghanap ng mga ebidensya, screenshots o testigo para lang mapatunayang nagsisinungaling siya. Mapapagod ka lang dahil gagawa at gagawa siya ng paraan para palabasin na mali ang pagkakaintindi mo. Tandaan, walang silbi ang magpaliwanag sa taong ang layunin ay manipulahin ka. Sa pagsabi ng ikalimang linyang ito, agad mong pinuputol ang anumang pagtatangka nilang baluktutin ang iyong katotohanan. Isipin mo na lang na gumuhit ka ng isang malinaw at makapal na tuldok sa salaming tinitingnan mo, isang hangganan na hindi nila mabubura. Sinasabi mo sa kanila, "Maaaring hindi tayo magkasundo, pero alam ko ang nakita ko at alam ko ang narinig ko." Ito ang ikinagagalit ng mga narcissist hanggang sa puntong nanggigigil sila. Gumagana lang kasi ang gaslighting kapag ang biktima ay nagsisimulang magduda at matakot. Pero sa sandaling magpakita ka ng matibay na tiwala sa iyong sariling kaisipan, ang sandata ng manipulator ay biglang nawawalan ng saysay. Doon nila mawawala ang kanilang pangunahing alas sa pagkontrol sa iyo. Maaari silang magalit, tawagin kang baliw o paranoid, pero sa loob-loob nila, alam nilang hindi na uubra ang laro nila sa iyo. Pinrotektahan mo ang iyong sariling bait at iyan ang pinakamalaking panalo mo sa pakikitungo sa mga ganitong tao. Huwag na huwag mong ipauubaya sa kanila ang kontrol sa kung paano mo nakikita ang iyong mundo. Ang ika-6 na linya ay parang isang malakas na searchlight na tumatama sa mga madidilim na sulok. Simple lang ang tanong, ano ba talaga ang gusto mong mangyaring makuha ngayon? Swak na swak ang linyang ito kapag nahaharap ka sa passive aggression. Isipin mo ang senaryong ito. Kasama mo ang iyong mga kaibigan, tapos biglang bumanat ang toxic mong kaibigan ng isang patutsada na nakatago sa likod ng isang papuri. Parang wala lang, pero sa totoo lang, nakakaasar at hindi ka komportable.
Sinasabi ng marami na kapag may mga ganitong asaran, dapat daw ay sakyan mo na lang o magbingi-bingihan para hindi ka magmukhang pikon. Pero ang pananahimik ay hudyat para sa kanila na okay lang ang ginagawa nila. Sinusubukan lang nila kung hanggang saan sila pwedeng lumusot. Kapag hindi ka kumibo, iisipin nilang pwedeng-pwede ka nilang hiyain sa harap ng maraming tao nang wala kang ginagawa. At kapag pinalampas mo ito ng isang beses, asahan mong lalo pang lalala at mas magiging masakit ang mga susunod na hirit nila. Pero subukan mong tingnan siya ng diretso sa mata at itanong ng mahinahon, ano ba talaga ang gusto mong mangyari sa mga sinasabi mo? Dito mo na agad mababaligtad ang sitwasyon. Ang teknik na ito ay maihahalin tulad sa paghuli sa kamay ng isang mandurukot sa gitna ng maraming tao. Inilalantad mo ang kanyang tunay na intensyon na pilit niyang itinatago. Takot ang mga narcissist na mabuking sa harap ng iba dahil sanay silang kumilos ng palihim. Kapag tinanong mo sila ng ganyan kadiretso, tiyak na matataranta sila at magsisimulang mabulol. Bigla silang magdadahilan at sasabihing, nagbibiro lang naman ako, bakit ang seryoso mo yata? Dito mo na ibibigay ang huling hirit. Sabihin mo lang ng seryoso, hindi maganda ang biro mo at hindi ko iyon nagustuhan. Yun na yun, checkmate. Hindi mo kailangang magpaliwanag o mag-iskandalo. Pinilit mo lang siyang bigyang katwiran ang sarili niyang ugali. Para sa isang taong may marupok na ego, ang mapunta sa posisyon ng nagpapaliwanag ay isang malaking kahihiyan. Tiyak na hindi na niya uulitin ang ginagawa niya sa iyo. Ang ikapito at huling linya ay ang magsisilbing exit strategy mo. Napakasimple lang nito. Hindi ko hahayaang kausapin mo ako ng ganyan. Ito ang pagtatakda ng pinakamalinaw at pinakamahigpit na hangganan. Gamitin mo ang linyang ito kapag ang usapan ay lumampas na sa lahat ng limitasyon ng respeto. Kapag harap-harapan ka ng iniinsulto, minumura, nilalait o pinagbabantaan, wala nang puwang ang anumang diplomasya. Isang maling paniniwala na kailangan mo pang subukang pakalmahin ang kausap mo, intindihin ang dahilan ng kanyang galit, o hintayin siyang matapos magsalita. Hindi, hinding-hindi. Sa bawat sandaling nakikinig ka sa mga panlalait, winawasak mo ang iyong sariling pagkatao at tila nagbibigay ka ng pahintulot na tratuhin ka ng ganoon muli. Dapat mo itong itigil agad nang walang anumang pag-aalinlangan. Pagkatapos mong sabihin ang linyang iyon, dapat mo itong patunayan agad sa kilos. Halimbawa, basta mo na lang ibababa ang telepono habang nagsasalita pa siya. O kaya naman, tumayo ka, kunin ang bag mo at lumakad palabas. Maaari mo ring ituro sa kanya ang pinto. Siguradong magagalit ang isang narcissist. Paano mo raw nagawang putulin ang kanyang dakilang talumpati? Sino ka para magtakda ng mga patakaran? Sa puntong ito, maaaring subukan niyang gamitin ang taktikang love bombing. Bigla siyang magbabago. Mula sa galit, magiging sobrang bait. Magsusorry siya at mangangako ng wagas na pag-ibig. Makuha ka lang ulit sa ilalim ng kontrol niya. Huwag kang magpapadala. Dapat ay matatag at hindi natitibag ang iyong hangganan. Kung sinabi mong hindi mo matatanggap ang ganoong tono ng pananalita, ibig sabihin ay putol na ang komunikasyon hanggat hindi siya natututong rumespeto. Maaaring hindi na iyon mangyari kailanman. At dapat, handa ang loob mo sa katotohanang iyon. Ngayon,
Pag-usapan naman natin ang isang aspeto na hindi nakikita pero sobrang halaga, ang iyong kilos at galaw. Ang tawag ng mga psychologist sa discarding ito ay gray rock method. Isipin mo ang isang ordinaryong kulay abong bato sa tabi ng kalsada. Boring ito, wala itong pakialam sa panahon, at wala kang mararamdamang kahit ano kapag nakita mo ito. Ganyan dapat ang maging dating mo sa harap ng isang manipulator kapag may gulo. Kalimutan mo na ang maling akala na sapat na ang pagsasabi ng tamang salita habang umiiyak ka o nanginginig. Hindi iyan tatalab. Nakamang kanal ang mga narcissist ay hindi lang sa salita nakikinig. Mas binabasa nila ang iyong emosyon. Kung sasabihin mong hindi, pero luhaan ang iyong mga mata at bagsak ang iyong balikat, mahahalata niyang sinusubukan mo lang ipagtanggol ang sarili mo. At dahil doon, lalo ka lang niyang gigipitin. Dapat relax lang ang tindig mo, pero diretso ang likod. Siguraduhing patag, walang emosyon, at tila bored ang tunog ng iyong boses. Isipin mo na lang na nagbabasa ka ng manual ng refrigerator. Ganitong tono ang dapat mong gamitin sa ating 7 linya. Isipin mo yung mukha ng isang empleyado sa bangko na bored habang pinapaliwanagan mo kung bakit hindi mo mababayaran ang iyong utang. Huwag kang magbubuntong hininga, huwag mag-iirap, at huwag maghahalukip-kip dahil senyales ito na apektado ka. Tumingin ka ng diretso pero huwag kang magmukhang agresibo. Itutok mo lang ang iyong tingin sa bandang itaas ng kanyang ilong sa gitna ng mga mata. Magmumukha itong nakikipag-eye contact ka, pero sa totoo lang, pinoprotektahan mo ang iyong sarili mula sa kanyang mapanuring tingin. Kapag naramdaman ng isang narcissist na tila nakikipag-usap lang siya sa isang boring na pader, mawawalan siya ng gana. Wala na siyang mapapala sa iyo. Hindi ka na magiging interesanting biktima para sa kanya. Kailangan din nating pag-usapan ang kabilang panig ng sitwasyon. Ano nga ba ang mangyayari kapag sinimulan mo nang gamitin ang mga linyang ito ng madalas? Dapat kang maging handa sa tinatawag nating narcissistic rage. Kapag inalisan mo ng oxygen ang isang manipulator sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng kontrol at atensyong hinihingi niya, asahan mong hindi siya susuko ng walang laban. Sa mga unang araw o linggo, maaaring mas lumala pa ang ugali niya ng 100 beses. Katulad lang yan ng isang bata sa mall na hindi nabilhan ng candy. Noong una, baka nagmamaktol lang siya, pero nang ma-realize niyang hindi talaga siya pagbibigyan ng kanyang nanay, bigla na lang itong maglulupasay sa sahig at magwawala sa harap ng lahat. Ganyan din ang gagawin ng isang manipulator, pero sa mas malala at pangmatandang paraan. Gagawa siya ng mga tsismis tungkol sa iyo, sisiraan ka sa mga common friends nyo, at pilit kang sasaktan sa mga bagay na alam niyang pinakasensitibo para sa iyo. Isang malaking pagkakamali ang maniwala na ang pagtatakda ng boundaries ay agad na magdadala ng kapayapaan sa isang relasyon. Ang totoo, bago ito tumahimik, dadaan muna ito sa matinding bagyo. Ang pagtatakda ng mga hangganan ay parang pagdedeklara ng digmaan laban sa nakasanayang sistema. Isipin mo ito bilang isang malakas na bagyong kailangang dumaan bago ang ganap na katahimikan. Ang pinakamahalagang tungkulin mo sa sandaling ito ay ang huwag matitinag o umatras kahit isang hakbang. Kapag bumigay ka at nakipagtalunan muli, ipinapakita mo lang sa kanya na isang malaking bluff lang ang bago mong taktika at epektibo ang kanyang pagwawala. Kailangan mong manindigan sa iyong depensa.
Ituloy mo lang ang paggamit ng mga tamang pananalita at ang Gray Rock Method. Sa huli, kapag napagtanto niyang wala na siyang mapapala sa iyo, kusang aalis ang narsisista para maghanap ng bagong biktima na mas madaling pasunurin. Maaaring masakit itong pakinggan, pero ito ang realidad ng kanilang kondisyon. Ang iyong responsibilidad ay natatapos kung saan nagsisimula ang iyong sariling mga hangganan. Hindi mo obligasyong maging tagapagligtas at gamutin ang sugat ng iba kapalit ng sarili mong kalusugan at kapayapaan. Isang napakahalagang paalala tungkol sa iyong kaligtasan. Ang mga teknik at linyang ito ay epektibo lamang sa mga sitwasyon ng psikolohikal na pressure, manipulasyon o verbal abuse. Pero kung ang kapareha mo ay may tendensyang manakit ng pisikal, maaaring maging mitsa ng panganib ang pagsubok na magtakda ng hangganan o makipagtalo. Kung sa tingin mo ay masasaktan ka o hinaharangan ang iyong dadaanan, huwag mo nang isipin ang mga sasabihin. Sa halip, ang pinakaligtas na gawin ay sumang-ayon muna sa lahat ng sinasabi ng agresor para mawala ang kanyang pagkaalerto at agad na tumakas sa unang pagkakataong ligtas kang makakalayo. Marami ng buhay ang nawala dahil sa maling paniniwala na kayang pigilin ng salita ang kamao. Laging unahin ang iyong kaligtasan at suriin ng mabuti ang tindi ng panganib. Bilang pagtatapos sa ating tinalakay, tandaan ninyo ito. Ang pakikipag-ugnayan sa isang narcissist ay parang isang larong pabor lang sa kanila. Binabago nila ang mga patakaran habang naglalaro para siguraduhing laging ikaw ang talo. Ang tanging paraan para manalo ay ang tumigil na sa paglalaro at tuluyang umalis. Ang 7 linyang ating pinag-aralan ay mga kasangkapan ninyo para sa isang ligtas na pag-atras. Hindi nito mababago ang taong kaharap mo at hindi rin sila nito mapapagtanto sa kanilang mga pagkakamali. Ang tunay na sukatan ng iyong tagumpay ay hindi ang kanilang paghingi ng tawad, kundi ang iyong kalmado at payapang kalooban sa gitna ng kanilang mga drama. Matututunan mong panoorin ang kanilang teatro ng kaguluhan nang hindi nagpapaapekto. Darating ang panahon na hindi mo na pagdududahan ang iyong sarili, hihinto ka na sa pagpapaliwanag at magsisimula ka ng mabuhay ng malaya mula sa kanilang nakakalasong impluwensya. Maaaring mahirap ang landas na ito, pero bawat hakbang ay nagpapatatag sa iyong pagkatao. Ayan, handang-handa na kayo. Tinalakay natin ang 7 matitinding linyang kayang sumira sa laro ng mga toxic na tao. Pero alam nyo ba kung ano ang tunay na sikreto rito? Ang totoong mahika ay hindi nagsisimula sa oras na bitawan nyo ang mga salitang ito, o kapag nakita nyo ang pagkagulat sa mukha ng isang narcissist. Mangyayari ang tunay na himala sa sandaling ma-realize nyo na wala na kayong kailangang patunayan sa kanila. Ang pinakaimportanteng bahagi ng inyong pagbabago ay ang araw na mauunawaan nyo na ang pinakamagandang isasagot sa isang manipulator ay wala, ang manahimik at tuluyang burahin sila sa realidad nyo. Pero habang tinatahak nyo pa ang daan tungo sa kalayaang ito, gamitin nyo muna ang mga linyang ito bilang inyong pananggalang. Protektahan nyo ang inyong isipan, ang inyong emosyon, at ang inyong karapatang maging masaya. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel, at pindutin ang bell icon. Ang inyong suporta ang nagbibigay daan para makagawa pa tayo ng mga ganitong content.
At bago tayo magtapos, may tanong ako para sa inyo. Alin sa 7 linyang ito ang balak mong gamitin sa susunod na may sumubok lumampas sa iyong boundaries? I-comment ang inyong mga sagot sa ibaba at pag-usapan natin yan